Hi everyone, welcome to Mr. Queen PH. At ito ay isa na namang collective love reading, energy check-in, you and your person. So this is a timeless reading rin sa anytime na mapanood nyo to as long as makaka-resonate kayo. This reading is for you. Okay, so titingnan natin kung ano yung mga stronger signs para sa reading na to. Just a confirmation kung para sa inyo nga ito. So, para kanino tong reading na to? We have Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus. We have Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus. And Leo, Taurus, Virgo, and Leo, Sun, Moon, Rising, Venus. Can be any sign, okay? As long as you will resonate. So, let's see. Ano yung energy ng collective? Okay? Recent past. Okay? Ano yung situation ng recent past? Ano yung nangyari ng mga nakaraan? Hindi to yung 10 years ago. Ito yung recent lang. Mga nakaraang linggo, nakaraang buwan. Tignan natin. What's the energy? You have the 5 of Cups in reverse. Nako, someone is may malungkot. Malungkot siya, pwedeng nagsisisi siya sa mga nagawa niya. May pagsisisi. Parang, meron ditong tulala. No? Tulala siya. Parang inisip niya, bakit ko nagawa yun? Ano natin? Ano pa? The 3 of Coins. This is about, parang, okay, someone is trying to work things out. Okay, meron siya naging pagkakamali, gusto niya ayusin. Pwedeng ikaw to or the person that you're dealing with. Ace of Coins. A risky endeavor. Oh, okay. So parang ano siya, merong losses, pwedeng nagkaroon ng separation in the past, or may pag-aaway, tapos sinubukang ayusin, pero parang naudlot, hindi natuloy. Tignan pa natin. Ano yung recent past energies ng collective? Future. Days, weeks, months. Okay. Siguro nung time na yon, you are thinking about the future or the person that you're dealing with, kung ano nang mangyayari, what's next. Trust. Okay, trust. Pwedeng trust issues. Na tiwala, nawala. You have Mercury, messages, travel, communication. Yung iba sa inyo, I'm seeing, pwedeng merong distance dito, no? Parang nahihirapan kayong makipag-communicate sa taong to. Ewan ko kung sa inyo open kayo sa mga, halimbawa nag-aaway kayo, no, long distance kayo. Do you talk sa video call? Like parang nakikipag video call ka ba habang galit ka? Or mas gusto mo, mas na-express mo yung sarili mo kapag chinachat mo lang or email lang? 'Di ba? Retaliation. Oh, punish, payback. Someone here, maaring hindi pa niya kayang harapin kung ano yung nagawang mali ng other person. Kasi parang gusto niya pahirapan. Gusto niyang i-punish. Gusto niya parusahan. Parang meron ditong hindi niya matanggap yung nagawa sa kanya, ng kanyang person. So, let's see your current situation. Ano yung current energies? I'm sensing, meron ako nakikita rito na parang yung pagkakamali is, it's either nakabuntis yung other person or nabuntis siya ng iba. Ewan ko pwedeng ganon. So, let's see your current situation. Ay, yung current situation ng collective.
Page of Cups. The Chariot. Meron dito na sinusuyo, no? Yeah, meron talagang buntis, oh. Kaya lang, the other person, parang nagmamatigas siya. The Chariot in reverse. Parang hindi siya welcome, no? Although the other person is making romantic gestures na sinasabi na, uy, sige na, ayusin natin to, let's make things work. Let's see. You may be dealing with a Taurus or Libra or Cancer sign. Or water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Current situation. Healing. Oh, okay. Meeting. Okay. Yung isa kasi rito hindi naniniwala sa totoong intention eh. Parang pakiramdam niya, pakitang tao na lang. Lalo na kung nagkaroon na talaga ng lamat yung relationship. Specifically yung tiwala ng tao. Oo. So, I think someone here wants to reach out, gusto makipag-usap, parang hinahabol na, sige na, mag-usap tayo, ayusin natin. But, the other person is parang naninindigan siya na, no, ayoko na. Parang kasi ano lang to, bago lang, no? Ibig sabihin is, hindi pa siya natatagalan. So, pwedeng andun pa, syempre yung sugat, di ba? Pag nasugatan tayo, hindi naman yan agad-agad gumagaling. First few days, masakit, mahapde. Dumudugo pa. So, it seems na the other person, gusto niya ng time. Gusto pa niya ng time na mapag-isa, mag-isip. And the other person is parang, sige na, ayusin natin to right now. Diba? Hindi naman ganun kadali yun. So now, let's see. Sino ba tong mga to? Sino ba tong nagkaroon ng pagkakamali? Okay, so let's see. Ano yung feelings ng person mo towards you? Feelings ng person ng collective. Feelings ng person niya towards you. Queen of Cups. This person has deep feelings for you. Oh my God. So, ito na mo. Gusto niya magsimula kayong muli. King and Queen of Cups nasa same spread. So, ibig sabihin nito, I feel like your person feels that you are soulmates, that you are meant to be together, that dinedeserve niya ang pagkakataon pa. Isa pang pagkakataon. So, let's see yung feelings mo towards your person. Ano yung feelings ng collective towards their person? Two of Swords talaga nagdidesisyon ka. Magician. Hindi ka sure. Hindi mo sure. Hindi ka sure dito sa person na to. Attention red flag. Siguro, you feel like yung nagawa ng person na to sa'yo is a major red flag na parang para sa'yo is non-negotiable. Diba? Na parang, oops, pag ito nagawa mo, wala, tapos ka na sa akin. Parang ganun. But on the other hand, pwedeng meron ka rin kinukonsider sa decision making mo. Maari kasing hindi mo pinapagana yung puso mo ngayon. Masyado ka ngayon practical, masyado kang logical mag-isip ngayon. Iniisip mo kung paano ka magbe-benefit, no, sa pain na naranasan mo. Parang yung iba sa inyo, pinapakita nyo na, okay, you're doing well, I mean, you're okay, you're fine. Pero sa totoo lang, nasaktan ka. Of course, kaya nga, hindi mo magawang tanggapin itong person na to right away. You want more time. Okay? So, parang
I feel like, alam mo na tong person mo, mahal ka niya, no? Alam mo yon, alam mo. Kaya lang, yung naging pagkakamali niya sa'yo is something na unexpected para sa'yo, na parang, wow, nagawa niya yon. Like, paano? Bakit? So, yun yung hindi mo matanggap. Kaya ngayon parang gusto mo siyang, it's like, itong pagkakataon na to, gusto mo siyang parang somehow paikutin sa mga kamay mo na, sige nga, kung talagang mahal ako ng taong to, kung gusto mo talaga ako, tingnan natin kung hanggang saan ka. Parang ganon. Kung hanggang saan ka susuko, ay lalaban. Let's see. Feelings ng person, ng collective. Oh my God! Sabi ni, tama yung hinala ko, yung may love affair. Pwedeng itong person na to, nagkaroon ng third party na involved sa iba. Pero I think ngayon lang niya nagawa. Parang, or, may nagsabi sa akin, hindi, ngayon lang siya nabuko. Ngayon lang nalaman. Oo. So, pwedeng yung iba, ngayon lang niya ginawa, or parang sa perspective nyo, ngayon lang to nangyari. Kaya parang hindi ka makapaniwala. Yung feelings. Receive, trust, parang open talaga siya sa'yo to work things out. Gusto niya magtiwala ka sa kanya. Ano ba? Magtitiwala ka pa ba? Kasi alam niyo, may mga tao na isang shot ka lang. Ibig ko sabihin pang isang shot lang. How can I explain that? Na isang beses lang sila magtitiwala sa'yo, pero buong buo yun. The moment na masira siya, tugis, tapos, the end, adios. Ganon. May mga ganong tao. So, I feel like yung iba sa inyo, ganon kayo. Kaya, akala ng person mo, magkamali siya, it's easy for you na tanggapin siya. Kaso, hindi ganon. Let's see yung feelings mo towards your person. Release, surrender. Ay, my God, silence. Nananahimik ka. Pinapahirapan mo tong taong to. Oo. Pinapahirapan mo siya. Tinitiis mo siya. And itong release, surrender, parang, I feel like, deep within you, ni-let go mo na siya. Ewan ko I'm sensing an energy of an Aquarius, Capricorn, Taurus energy rito na parang, okay, niloko mo ko, nagkamali ka, magdusa ka, parang ganun. But actually, you're also asking for guidance, no? Kaya nga nahihirapan ka rin mag-decide. So, while you are deciding, no, kumbaga, habang nananahimik ka, pinag-aaralan mo yung situation. Kung willing ka pa. Kasi, it seems na, iba kasi kapag nasira na yung tiwala. Kino-consider mo rin kasi kung magiging healthy pa ba yung relationship ninyo kung pagbibigyan mo siya ng chance. 'Di ba? Kasi pag alam mong may nagawa na, lalo na yung faithfulness niya, no? Yung loyalty niya ang na-test na dito. Parang ang hirap ng ibalik yung tiwala no? That's what I'm seeing sa inyo. Parang gusto nyong patunayan dito sa taong to, ipakita na, hoy, malala yung ginawa mo. Hindi ako nakikipaglokohan dito. Parang gano'n. 'Di ba? So, you are giving this person a lesson. Hindi, binibigyan mo to ng leksyon. So, ewan ko lang kung kung ano mangyayari sa inyo kapag binigyan mo ng chance, kung paano siya. 'Di ba? So, let's see. Ano mangyayari? Where's this relationship going? Tingnan muna natin yung action niya. Ano yung magiging action ng person niyo? Ay, susuyuin ka talaga. Alam mo, pwedeng itong person mo musically inclined, magaling mag-gitara or kumanta.
Diyos ko, kakantahan ka niya. Or susuyuin ka niya. Magpapadala ng flowers. This person is going to sweep you off your feet. Pakikiligin ka niya. Oh my God, oh. Paglalaban ka niya. Hanggang sa dulo ng mundo. Gaining wisdom. Oh my God. This person, alam niyo, natuto na siya. Yung ginawa mong not actually pagpapahirap, but for some of you, yes, pinahirapan niya yung tao. Kasi gusto niyo ipa-realize sa kanya yung ginawa niya yung epekto ng ginawa niya. But I feel like this person is going to fight for you. Eight of Swords, this person, hindi na siya makatulog. Stress out na tong taong to. Oy, the Sun. This person will pursue you. Pursue you. Yes. Oh my God. Harmony restored. Alam nyo, itong person na to, kahit na away-awayin mo, alam mo yung tipo wala ka nang maririnig na masama sa kanya. Kasi tatanggapin niya. Hanggang sa makonsensya ka na lang sa mga pinagsasasabi mo or ginagawa mong masama sa kanya. Kasi parang it's too much. Parang hindi naman na siya pumapalag. Hindi na siya lumalaban. Nakakaloka. Okay. So, saan papunta to? Where is this relationship going? Magbakabalikan ba kayo? Maayos ba? Bibigyan mo ba talaga siya ng chance? One more chance. Manifest your desires. New moon. Oh my God. Meron pa naman tayong new moon in Cancer parating ngayong July 6. So, maaring sa loob ng isang buwan, merong solusyon. Oh my God. Ace of Cups. Peace offering. The moon na naman, subconscious. Okay, Knight of Swords. I feel like mag-uusap kayo. Oh, King of Cups. Yeah, mag-uusap kayo ng person na to. Eight of Cups. Someone is walking away. Preparing for change. Okay. Ka-clarify natin tong merong mag-walk away dito. Ha? Kasi this can be a very intense conversation. No? Ito yung ilbubuhos mo na yung nararamdaman mo, yung feelings mo, yung mga bagay na hindi mo nilalabas, na hinuhold mo lang sa sarili mo. Alam nyo, yung iba talaga sa inyo rito is someone na hindi kayo, parang mahirap sa inyo na mag-manage ng emotions nyo. Ito yung, kayo yung tipo na dinidibdib nyo lang yung pain, yung galit, hanggang sa sumabog. So, yung iba sa inyo, bubuhos nyo yun. Yung sama ng loob, yung nararamdaman nyo. And I feel like this person is going to just accept, understand, will try to understand, will show so much compassion sa'yo. Parang sasabihin niya sa'yo na, oy, valid yung nararamdaman mo. I understand. Nagkamali ako. But with the Eight of Cups, oh my God. Oh my God. Baka itong person na to, masaktan siya dahil lalo siyang masaktan dahil na-realize niya kung gaano kasakit yung nagawa niya sa'yo. Oh my God. Oh my God. I feel like this person, pwede tong mag-self-destruct, no? Yung self-sabotage niya yung sarili niya because of the pain na na-experience mo. Na parang, oh my God, ang sobra palang sama ng nagawa ko sa taong to. Hindi niya na-realize. Tapos alam mo yung sisisihin niya talaga yung sarili niya. And even ikaw mismo, alam mo sa sarili mo na kahit na mahal mo pa siya, you still have feelings for this person, hindi mo na kaya magtiwala. And yun yung parang mahirap rin sa yung tanggapin, na parang alam mo na mahal mo, pero andun yung parang sarili mo rin ang sisisihin mo. Parang ganun. Parang pareho kayo nagsisisihan sa sarili nyo. Pareho nyo sinisisi ang sarili nyo on how you acted in this relationship. Disharmony, conflict talaga. Oh. Trust issues talaga. Alam nyo, 3 beses na lumabas tong trust card na to sa reading nyo. Pwedeng pareho kayo mataas ang pride or ikaw ang mas mataas ang pride.
There's still drama in this relationship. Throwing out, discarding. Oh my God. I think, no, kung ang nakaka-resonate dito is the person na may nagawang mali doon sa isa, you have to be careful sa mga bibitawan mong salita with this person. Kasi pwedeng yung words mo can make or break your relationship na, 'di ba? Okay. Kasi lalo na kung ikaw yung nakagawa ng kasalanan. So, ang point of view nito is the person na may nagawang kasalanan. Okay? You have to be careful. Kasi the other person na nagawa ng mali, nagawa ng kasalanan is also going through a lot of emotional roller coaster. So, I suggest na bigyan nyo ng time and space yung isa't isa na magkaroon muna ng katahimikan. Kasi masyado pang mataas yung emotions. At kapag masyadong mataas yung emotions nyo pareho, or kahit yung isa lang sa inyo, instead na maaayos, lalong lalala. Okay? Okay. So that is the reading for you, collective. So if you have other situation na gusto nyo i-read ko, comment lang kayo dyan. So that's your reading. Thank you so much. Bye.